mga di ba sinasabi, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay addict. Pinagtanggol pa. Oo, di ba? Yung iba naghahanap buhay lang. Yung pala o di gagamit na kami ng drugs. Naghahanap buhay lang pala kami. Hindi ba nila alam kaya nga drugs yan? Kaya nga malaki ang kinikita dyan. Addictive yan, mga pogi. Oo. Nagkakaroon ng either physical or psychological dependence ang mga tao sa drugs. Kaya nga, addict nakaka-addict. Hindi ikaw ang addict. Yung mismong yun ang magpapa-addict sa'yo kasi hahanapin ang katawan mo. Ganon talaga ang timpla ng drugs. Para nga, kaya nga drugs para ikaw ay ma-addict, umuulit-ulit ka, kumita ng malaki yung mga pusher. Ako sasabihin mo, hindi lahat ng gumagamit ng ay hindi addict. Ma-addict yun. Gumamit yun isang beses, 2 beses. Sasabihin mo, okay lang, nagtatrabaho ka naman. After 1 week, 2 weeks, addict na yan. My goodness. Sige, ayaw niya maniwala. Ni Chief PNP, gumamit siya. Kasi nagtatrabaho din siya ng late, di ba? Nagpupuyat din siya. Gumamit siya ng shabu. Hindi pala addictive. Tingnan ko, hindi siya ma-addict. At alam mo, kaya lang ang problema, ayoko nang nag-aalis ng bansa Pinababayaan mo yung bansa, Juvie Ito mo, nung unang umalis ako, pumunta akong Tokyo. Nakidnap si PRRD. Akala ko nga kasama ka dun Nakidnap. Bumalik ako. Umalis ako, nakidnap naman si Anson Ke. Ayoko na tuloy umalis Baka pag umalis ulit ako, baka kung sino naman makidnap. Ay, wag naman. Natataon talaga, attorney. Anyway, nasa award na rin tayo, mga kasama, ay batiin na natin. At mukhang nagkakaroon ng slow. Hindi naman ganun ka-slow, mabilisan at ibang klaseng shifting sa voter preference. At ito po ay thank you so much. Kasi tingin ko ang pinaka number 1 na campaign manager, effective ang campaign manager ng PDP laban ng oposisyon. Alam mo kung sino? Sino po? Walang iba kundi ang Pangulo natin. Si Pangulong Marcos. Siya na ang campaign manager natin. Kasi dahil sa mga ginagawa niya, tumataas ang rating ng oposisyon. Kasi nagpipwisit sa pamahalaan Grabe, naisahan ako dun By the way, mga miyembro ng Congress na mga nasa majority, narinig niyong mabuti kanina yung umpisa ng programa, hindi po ini-endorso ng istasyon na to yung mga sinasabi ko rito. Easy lang kayo, huwag yung i-SMN na ito. Kung gusto nyo, kung kesa ganon, kausapin lang management, ako na lang patalsikin nyo rito. Anyway. Meron bang ganun? Wala naman By the way, belated happy birthday kay Boss Edgard. Hindi ako nakapunta kasi akala ko by 9 makakauwi na ako. Hindi pala't medyo pinakiusapan tayo ng kaibigan natin na wag munang umuwi. Siyempre, may karamdaman, pinagbigyan naman natin. So sorry boss hindi ako nakakanta sa birthday mo. Kumanta naman ako dito. Ganun ba? Good. Siya. Happy birthday. Ito na. Ang nasa top 12 ngayon at syempre yung mga within striking distance. Ito ay ayon sa survey ng Pulse Asia. Credible ito. Yung Pulse Asia, matatagal na yan Accurate sila, di ba? Lagi nilang nape-predict kung sinong mananalong presidente, vice-presidente. Dekada na yan. Pulse Asia sa Social Weather Station. Then, may mga bago na reliable din. Yung Publicus ni Malutikia, very credible din yan. Magaling din yun. Very credible din. At yung isa pa yung Okta, medyo okay na ngayon. Ang problema lang kasi sa mga tagapagtanggol ng pamahalaan, pag pabor sa kanila, yung survey, okay, credible. Masaya sila. Oo, pero pag hindi ka pabor sa kanila, katulad nung tumaas yung incidence ng self-rated o self-declared na gutom ang mga tao, sasabihin nila mali. Fake news. Yun ang problema pagka pabor sa kanila. So naman siguro Ito ang cut-off number 12. Statistically, plus minus 3 daw ito. So, ito ilagay natin yung mga within striking distance. Okay, ito mga striking distance I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday. Number 14 to 18 ay si Kiko Panghilina. 14? 14 to 18. Malayo na yun. Hindi, nasa baba. Pero hindi pa...
striking pa yun, distance. pataas. Oh, Oh, pwede, sige. pwedeng talunin, kumbaga. Pwede. Abot kamay. Pwede, sige. Next? Oo, abot kamay. Kanta ni ano yun, hindi siya ni Sharon at saka ni Gabi, abot kamay. Abot kamay. Alam ni Kiko yan kasi asawa ni si Sharon eh. Abot kamay. Yun ay sa yun ay sa Iba ba yun? pelikulang Dear Heart. Di ba? Okay. Sharon yan ako eh. Sharon fan ako, alam ko lahat yan. Ang pangalan ni Sharon doon sa pelikulang yun ay si Christine at si Gabi ay si Mark. Di ba? Alam ko. Kaya lang iba yung partner eh. Oo, di ba? Opo. Number 13 to 16 kasi to 18 kasi nga plus minus eh. Opo. Ay si Senator Amy Marcos. Uy, galing. Lapit-lapit na rin. Bumababa eh. Bumababa ba yun? Oo, dati nasa ano siya eh. Mataas ang ranking niya. Nadadamay sa pangalang Marcos. Dahil sa Nalulungkot apelyido ako niya. kasi tingin ko sincere naman Opo. si Senator Manang- Marcos sa Opo. kanyang pagkontra sa mga policies o mga sinasagawa ng pamahalaan ng kanyang kapatid. Kaso mo, Opo. maraming hindi naniniwala. Kaya nga, nalungkot ako nung sinabi ni Hanilet Duterte na ek-ek lang daw. Yung assessment niya. yung investigasyon, palagay ko sincere po si Pangulong si Senadora Senator Amy Marcos. Kaya lang medyo bumababa. Ay, wala akong sinasabi, bumababa yung rating, ha. Opo. Hindi kung ano man. Ano naman sabihin. Bumababa eh. Ano naman? Sige lang. Next. Pasok! Sino? Pasok na pasok! Sino pumasok? Sa top 12, ha? Oh. For the first time. Galing. Si Sino? Representative Dan Marcoleta. Wow! Yan. Umangat. Umangat. 12 to 18 siya. Yan. So, pasok siya sa winning circle. Sa ngayon, ha? Opo. At that time, March 23 to 29. Alam nyo, yung tail end yan, mabigat eh. Gumaganong-ganon yan eh. Delikado pa yan. Si Siso yan eh. Siso. Oo. Hindi Singson, Siso. Siso. O number 11 naman ay si Bam Aquino. Wow! Ayan. Tumaas 12, din siya, 18 no? din. Statistical dead hit to actually kung plus minus 3. Opo. 12 to 18. Tie sila. Ayun. It's a tie. And balon-balunan. Yan ang maglalaban, di ba, Tony? Oo, 13, 12, tsaka 11. Yan nasa 12 to 18 din. Si Camille Villar. Yan. Tumaas si Camille Villar dahil tumataas. sinuportahan nila, kinontra nila yung pagpapadala kay PRRD sa Hague. Dati mababa ang ranking ni Camille. Dahil pinakita ng mga Villar na sila ay nanindigan sa kanilang pagsuporta kay PRRD, Ayun. ay Tumaas. Oo, ako na lang yata ang hindi tumataas. Tataas ka rin. Eto pa, isang tumaas. Opo. Dahil nasa oposisyon, yung mga nasa oposisyon na umaakyat Talaga. umaakyat ang rating. Imagine mo, 11 to 17. Dati nangangamote ito. Walang iba, kundi ang first love ni Chrissy. Ngunit Salvador. Si Ipe. Ipe. Ay, Ipe. Tumaas to si Ipe. It's so nice naman, Ipe. Ang landi ni Atty. Hindi ba ganun magsalita si Chris? Gayang-gaya mo Ay, nga. Ipe. It's so nice naman. Ayun, It looks diba? like he's gonna win, my Ayun. Ipe. Pwede. Eto, bumaba ito bumaba. Bumaba Eto, naman. na 8 to 16. Dati mataas ito eh. Si Manny Pacquiao. Ano Sayang. na siya? 8 to 16. Eto naman consistent Sana naman ito. makahabol. 6 to 13. Si Lito Lapid. Yun. Pasok din si Abby Pinay. 5 to 12. Ben Tulfo. Bumaba ito. Dati number 2, number 3 to eh. Number 3, number 4 to, si Ben Tulfo. Naging 5 to 12 na lang siya. Yan. Ben Tulfo. Pasok din ito. Ito, mukhang okay naman sa akin ito. 5 to 12 din si Willie Revillame. Wow. Galing, bigyan ng jacket yun. Bigyan ng jacket yan. Dalhin 5 to dito. 11 naman, si Ping Lacson.
5 to 11 din. Ha? Ang ating hari ng budots. Si Bong Revilla. Ano 5 to 10, si Pia Cayetano. No. Wow. O, number 4, solido, si Tito Soto. Wow. Tumaas. Dati to, medyo nanganganib. Ngayon, number 3 na. Si Pato de la Rosa. Wow. Number 2 pa rin, consistent. Si Opo. Erwin Tulfo. Oh. At siyempre, biglang naging number 1, ha? Dati number 1 si Erwin, eh. Okay. Umpisa nung naaresto si PRD, si Bongo. Wow, number 1? Yun. Galing. Oh, yeah. Yan. So, congratulations po sa inyong lahat, yung mga nasa winning circle. Ayan. Yan. Okay. Pero 12 lang, attorney, kailangan natin. 12 lang. Ang patayan dyan, yung 6 to 12. Ayan. Yung 1 to 6, medyo assured na yan. Itong yung sina Tito Soto, Pia, unless may seismic shift na naman Yes. sa voter preference. Yan. Yes. Tito Soto, Ping, si Ben Tulfo, medyo okay na yan eh. Bumababa lang nga. Pero tingnan ninyo Opo. ilang days na lang ba? May 30 days pa, no? Isang buwan. Yes. Mga isang buwan, more or less. Almost. Ang problema, ang kinakatakot ko, yung COMELEC natin nangangamote. Ayun na masama. O di ba may nakitang mga paraphernalia ng eleksyon na nasa isang pribadong tahanan? Ano ba Yun naman nga yun? Ayaw nilang imbestigahan. Yun ang iniimbestigahan nila si Atty. Respicio. Yun ang sasabi na Baliktad. baka mahak. Dito sa Kwan, ayaw imbestigahan. Wala na tayong narinig. May narinig ba tayo kay Chairman Garcia tungkol dito? Wala. Yung mga malalaking billboards, eto, walang kakampi walang kalaban. Opo. Ang mga nakikita natin, yung nakikita lang natin, si Bongo, yung mga oversize. Opo. Yung, Ano ba dapat na yung size? kay Singson, yung babaeng Singson, yung Si Ako Bicol. Ay, Ako Ilocano. Yun, mga oversize yun, ayan, kahit kakampi, si Dan Marcoleta, meron yata, oversize din. Si Manny Pacquiao, si Aimee, walang kakampi to yung iba dyan sinusuportahan ko, yung iba hindi ko nasasabihin, pero walang kampian ito. Opo. Pakitanggal naman. Ayun. Ang kitang-kita naman po ang lalaki ng billboard. O baka 2 wala. by 3 lang, 2 by 3 meters laang. Ay siya. Ay sadyang Ay siya, kalaki. 2 by 3 lang. Aba naman. Lintik naman, jablo. Pero pag kami bibigyan ng tarpaulin, alay, pwede kahit gaano kalaki. Yan, ang paimbestigahan natin yung mga paraphernalia at saka yung sinasabi ni Atty. Respicio na mahahak. Ayun. COMELEC, please naman. Ala. Yung isang classmate ko dyan, Commissioner Ernest Maceda, di ba, Mr. Expose ang tatay mo. Dapat mag-expose ka rin dyan sa COMELEC kung ano hindi tamang ginagawa dyan. Ala, ay nakatago ya ang mga importante Oo, speaking of hindi tama, ako natatawa ako rito sa nangyayari na naman Keystone Cups na naman Ano yung Keystone Cups? Hindi po. Yung mga pulis na kengkoy, yung mga bubugoy-bugoy na kengkoy na mga pulis na walang nahuhuli. I-google nyo Keystone Cups. Pero Gayahin nyo attorney- si Dan Fernandez, i-google nyo yung Keystone Cups. Ito, yung kidnapping ni Ginoong Anson Ke na nakakalungkot, na napatay, Pinatay kasama ng kanyang driver na si Armani Pabilio. Kawawa. Unang-una, ito na naman, dumali na naman tong DOJ natin kaya walang nasosolve na krimen ito Wala pang nangyayari, ilang araw pa lang, bumanat na agad na konektado daw sa Pogo. Nilagyan niya kagad. Nilagyan agad ng Tagline. conclusion, pero in the same breath, sinasabi, we are looking at all angles. Tinitignan nyo pala lahat ng angles Ano ba yung ibang angles? Ba't Ayun. Pogo lang ang lumabas? Parang sinisisi nyo pa yung biktima Mali. Kaya na-offend yung pamilya ng biktima. Namatayan na nga kung ano-ano pang sinasabi nyo. Yan ba'y sigurado kayo? Na Pogo. Kasi Kengkoy baka naman yan parang babalik na si Tevez, extradition. Ano nangyari? Hindi naman nakabalik babalik na si Tevez, nasa airport na bukas, nagtakbuhan yung mga reporter doon, wala naman nangyari. Ayun. Yung anak ni Tevez, nanunuhol. Yung pala, hininga ng suhol, hindi nagbigay. Puro fake news
Alam mo itong si dating Congressman Kits Belmonte. Kilala ko to, alam nyo. Matinong tao ito eh. Alam nyo kung paano nasabi kong matinong tao. Naging suspect ito doon sa tangkang pagpatay kay dating Gobernador Arman Sanchez, yung bodyguard niya at saka yung security niya na pinasabog. Di nagkaroon ng warrant, nagtago. Ako ang abogado ni Arman. Later on, na-absuelto sila. Kasama yung nasirang Ricky Recto, dating vice-gobernador ng Batangas. Kapatid ni Secretary Ralph Recto. Mga kaibigan ko to, kaya lang sabi ko, pasensya na, trabaho lang ito. Opo. Dapat ito mga tong galit sa akin eh. Dahil biro mo. Dahil sa akin, nagtago sila ng matagal na panahon. Talaga? Nung nagkita kami, sabi ko, pasensya na pare. Anong na-absuelto na sila, na-lift na yung warrant. Ang tagal niya taon, nagtago yung mga yan. Pasensya na kayo ha. Hindi, sabi niya, pare, okay lang yan. Alam naman namin ang trabaho ng abogado. So, matinong tao. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi ko naman talaga. Ang hindi naman po ako nagsabi na sila ang dapat idemanda. Pero nung na-absuelto na, okay na kami. Si Ricky, namatay yung tatay ko, umaten pa. Dapat ganyan. Oo, ganun nga. Oo. Kahit sa eleksyon, isang araw lang sila galit. Tapos, Isang araw after lang ang voting, eleksyon, oo. dapat ganun. Dito wala nagtatanim ng galit eh. Yun Dinadala pa sa Hague. Mali. Biro mo Mali yun. Yung sa Amerika, yung ballerina, yung babae Opo. na ikinulong, American citizen, kinulong sa Russia. Ordinaryong mamamayan. Okay. Pinilit ni Trump na ibalik sa Amerika. Yun, nakabalik na. Ang galing. Pinaglaban niya. Oo. Ayun. Tayo, baliktad. Yung dating Pangulo natin, ibinibigay natin sa ibang tao. Yung tao na nagligtas sa atin na maging narco state. Yun. Pero, hindi ko naman sinasabing masama, pero yung mga mamamayan, hindi ko naman sinasabing hindi katungkulan ng ating gobyerno. Charged with cocaine trafficking. Binabalik natin dito. Bakit yung charged with cocaine trafficking kinukuha natin? Kasi mamamayan natin. But yung dating Pangulo, binibigay natin. Di ba? Bago yung sa Qatar, yung katarngahan na nangyari sa kanila, sabi nila inaresto daw dahil nagprotesta kay Duterte, parang tinatakot nila yung mga mamamayan natin sa ibayong dagat. Hindi naman pala totoo. OFW. Oo, hindi naman pala dahil doon na aresto. At sabi nila, di ba, kinausap na daw ni Pangulong Marcos yung gobyerno ng Qatar, kaya napakawalan. Hindi pa pala nakakausap na pinakawalan eh. Nag-credit grabbing pa yan ang nangyayari sa gobyerno ito. Kaya nga itong ang ini-interview ako nung sa kriminalidad, itong Anson Ke, di ba? Na ayan na naman, kengkoy na naman ang investigasyon, palagay ko ipabonjing-bonjing na naman ang investigasyon dito, inaanunsyo na agad. Wala pa kang klaro wala pa nga naaaresto. Parang Tebes all over na naman ito eh. Hindi ganyan ang investigasyon. Sinasabi nila yung iba daw, privilege. Ba't yung Pogo inilik nyo? Yung iba privilege. Hindi ko maintindihan talaga itong Department of Justice. Baka naman sir yung spokesperson lang ewan. niya. Si Secretary Rimulya mismo nag-a-announce eh. Ala. Basahin nyo yun. Talaga? Parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Para Oh my silang God. asong parang pusa, hinahabol yung sarili niyang buntot. Paikot-ikot. Kita nyo sabi ko nga sa kanila, bagamat natutuwa ako na nagsalita na yung Chinese community, nalulungkot din ako na kinailangan pa na isang miyembro nila ang maging biktima ng karumaldumal na krimen para sila magsalita. Kasi wala naman nagsasalita ng ordinaryong tao. Ang nire-rape, pinapatay, kinikidnap ng mga adik dahil lumaganap na naman ang drug addiction. Dahil nga wala lelembot-lembot ang gobyerno natin. Parang wala na tayong tagapagtanggol. Ang problema kasi, psychological yan. Yang epektong yan. Kasi, pag nakikita ang gobyerno ay mahina, ang gobyerno ay hindi sumusunod sa batas, na sila mismo ay lumalabag sa batas, psychologically, subliminally, nagtitrickle down yan sa mga kriminal. Oh my God. Naku, yung mga pulis takot sa atin, gina-justify pa nga, di ba sinasabi, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay addict.
Pinagtanggol pa. Oo, di ba? Yung iba naghahanap buhay lang. Yung pala o di gagamit na kami ng drugs. Naghahanap buhay lang pala kami. Hindi ba nila alam kaya nga drugs yan? Kaya nga malaki ang kinikita dyan. Addictive yan, mga pogi. Oo. Nagkakaroon ng either physical or psychological dependence Opo. ang mga tao sa drugs. Kaya nga, addict nakaka-addict. Hindi ikaw ang addict. Yung mismong drugs, yun ang magpapa-addict sa'yo kasi hahanapin ang katawan mo. Ganon talaga ang timpla ng drugs. Kaya nga drugs Para ikaw ay ma-addict, umuulit-ulit ka, kumita ng malaki yung mga pusher. Oh my Ako God. sasabihin mo, hindi lahat ng gumagamit ng drugs ay hindi addict. Ma-addict yun. Gumamit yun 1 beses, 2 beses. Sasabihin mo, okay lang, nagtatrabaho ka naman. After 1 week, 2 weeks, addict na yan. My Oo. goodness. Sige, ayaw niya maniwala. Ni Chief PNP, gumamit siya. Kasi nagtatrabaho rin siya ng late, di ba? Nagpupuyat din siya. Gumamit siya ng shabu. Hindi pala addictive. Tingnan ko hindi siya ma-addict. Pero attorney, para i-assume na isang addict ang isang tao kapag illegal yung drug, di ba? Illegal na nga. Ma-addict yung hindi. The mere fact na gumamit ka, mere possession lang nga Yo. Hawak-hawak mo lang, bawal na. Gagamitin mo pa. O kung sasabihin mo, okay. Ay anak ng pating. Anong kasalanan nila kung sakali? Sila nag-a-assume na mali pala yung sinasabi. Mali ang leadership, wrong leadership.